Hindi mapigil at patuloy sa pag-usad ang Kristyanismo. Libo-libong taon na ang mga lumipas pero hindi nagbabago ang mensahe ng kaligtasang handog sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa tulong ng mga misyonero ay naihahatid ang balita ng kaligtasan maging sa mga liblib na lugar. Para sa marami, tila ba napakadakilang tawag o calling ang maging isang misyonero. Paano ba malalaman ng isang Kristiyano kung may pagkakatawag siya o calling sa pagmimisyon para sa Panginoon? Paano ito nakakatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Panoorin po natin ang Agenda Report. Mula doon sa krus ng Kalbaryo, malayo na ang naiusad ng Kristyanismo sa mundo ngayon. At salamat sa mga misyonero na dumanas man ang sarili nilang mga kalbaryo, hindi pa rin natinag sa pagbabahagi ng pag-ibig at mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Mga misyonerong rumisponde sa pagkakatawag sa kanila ng Diyos. Sila ang mga taong niyakap ng buong puso ang utos ng Panginoon na humayo at ipalaganap ang kanyang dakilang salita at pag-ibig. Taong 1986 nang tumugon si Pastor Ray sa pagkakatawag sa kanya ng Panginoon bilang isang full-time pastor. Bilang pagsunod sa kautusan ng Panginoon na ipalaganap ang kanyang salita, si Pastor Ray ay buong lakas na nilibot ang iba't ibang pulo ng bansa. Nagsimula ako, nagpastor. Then of course, sa pagpapastor ay simula na yun eh. Yung burden mo, yung heart mo para sa mga tao, to reach out people, no? To let them know the Lord Jesus Christ, to accept Him as Lord and Savior. Kasi yun ang pinakamahalaga. Na nung maligtas ako, accepting the Lord Jesus Christ, siyempre, nandun din yung puso ko na ang mga tao rin naman na bago sila umalis sa mundo, ay makarating naman sila sa isang lugar na payapa na kung saan nandun ang ating Panginoon. Sa mahabang panahon, hindi na rin mabilang ni Pastor Ray ang mga lugar na kanyang napuntahan. Dahil dito, natunghayan niya na marami pa talagang mga Pilipino ang hindi pa naaabot o nakakarinig man lamang ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Hindi sila nakabababa, nandun lang sila sa taas, inaabot natin talaga sila. Yung mga taong no read, no write, no? Tinitrain lang ng mga masisipag na mga misyonero din. Pagka ikaw ay nag-seminar na sa kanila, dahil no read, no write nga sila, umaasa lang sila doon sa kung ano ituturo mo sa kanila. No? Nakatingin lang sila sa iyo ganyan. No? Ini-internalize nila masyado yung sinasabi mo. Para kay Pastor Ray, kung ang puso mo talaga ay nakatuon sa paglilingkod sa Diyos at sa iyong kapwa, hinding-hindi ka mapapagod at magsasawa sa iyong ginagawa. Napakasarap na ang pakiramdam na itong mga taong ito ay naabot ng salita ng Diyos sa pamamagitan namin. No? Na natanggap nila, no, ang Panginoon sa pamamagitan namin. If you obey the Lord, of course, nandoon naman yung kagalakan after, no? Na may kasamang sabi natin yan sakit ng damdamin, pero in the end naman nandoon naman yung joy mula sa Panginoon. Samantala, naging misyon naman ng organisasyong Faith Comes by Hearing na ibahagi ang salita ng Diyos sa pamagitan ng makabagong teknolohiya. Isa sila sa mga nagbukas ng oportunidad sa maraming tao, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa na hindi lamang mabasa kundi mapakinggan ang Biblia. Ang kagandahan nito, nire-record siya ng dramatize. At because this is a digital recording, ay nilalapatan nila ng sound effects at musical background para talagang ang napapakinggan ng mga recipients itong mga audio Bible na ito, itong Faith Comes by Hearing program, na mafe-feel nila talaga na ito ay para nangumusap sa kanila. Hintay muna tunda. Sinabi ni Da sa kanya, maglawi doy si Jesus, taga Nazaret, bago nanawag tibuta magkon. Jesus! Kahulinahin ni David! Kaawai! Tuwin ni mo ako! Ako, itutuo pagpuon ubas, kang ama tig-alaga, no may mga sanga sa kangko unman magburak, kay pungtungon niya. Itong proclaimer, siya ay audio New Testament. Audio New Testament siya. Recorded in the Philippines at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Pilipinas, dahil meron tayong 8 major languages,
Tagalog, Hiligaynon, Ilocano, Samareño, Bicolano, Cebuano, Pampango at Pangasinan. Nirecord yun na dramatize with musical background and sound effects. So, pag nakikinig sila, parang radio drama. At siya ay verbatim. Kung ano yung mababasa mo sa Biblia ng PBS, yun din ang maririnig mo dito sa Audio Bible New Testament. Kunyari ito Tagalog. Example natin, ano? Katapos, Nape- si Jesus ay dinala ng Espiritu Napopause mo siya at nape-play. sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Napipili mo yung Siya'y aklat. nag-ayuno. Mateo, 3 kabanata. Eto, punta tayo na Marcos. Magandang balita ayon kay Marcos. Unang Punta kabanata. tayo ng Lucas. Ang magandang balita ayon kay Lucas. Yan. Unang kabanata. Kagalang-galang Hindi lang aklat ang mapipili mo, pati yung marami na chapter. po ang Lucas, 2 kabanata. Lucas, 3 kabanata. Tunay ngang walang kadahilanan ng bawat tao na hindi maengkwentro ang Panginoon at ang kanyang salita. Ang audio Bible na ito ay maaaring gumana sa pamagitan ng kuryente. Kung walang kuryente, maaari rin naman itong paganahin gamit ang solar power. At kung makulimlim naman o maulan ng panahon, walang problema sapagkat maaari itong paganahin ng mano-mano. Sampulan natin yung tukso kay Lucas, Kristo. 4 na kabanata. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya So, ng yung- Espiritu sa Yung ilang part ng narrator. at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng diablo, Demonyo. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mo nga, maging tinapay ang batong ito. Si Kristo naman. Ngunit sinagot ito ni Jesus. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa ngayon ay may iba't ibang wika at dialekto na ang audio Bible. Layon ng Faith Comes by Hearing na ay maipamahagi ang audio Bible sa mga liblib na mga kabundukan at mga pulo na hindi pa naaabot ng salita ng Diyos. Kapag ito'y na-realize natin, ang bawat isa na tayo galing sa isang naglikha, dapat mapakinggan natin yung naglikha sa atin. Siya ang may alam ng pinanggalingan ng tao, siya ang may alam ng kung anong ginagawa natin sa mundong ito at yung ating patutunguhan. At walang iba makakapagsabi niyan, makakapag-convey ng puso, ng isip, at ng bulong ng Diyos, kundi sa kanyang nasusulat na salita. Dahil buong puso nilang hinarap at sinunod ang kanilang pagkakatawag sa mission field, nagpapatuloy hanggang ngayon ang pagpapakilala sa Panginoong Hesukristo sa mga tao. There are specially gifted people na binigyan ng Panginoon para maging mensahero ng salita ng Diyos. In the Old Testament, God spoke through the prophets. Sa New Testament, God spoke through Jesus Christ and the apostles and the disciples. Sa ating panahon ngayon, ay of course bawat isang Kristiyano pwedeng mag-share ng salita ng Panginoon.